bawat isa sa atin, maging nasa kanila pong mga tahanan. At nawa po ang gabing ito ay maging biyaya at pagpapala po sa bawat isa mula po sa salita ng Diyos. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay dumako sa ating Panginoon sa panalangin. At inaanyayahan ko po kayong magsitain lahat. Aming Amang Banal, muli sa gabing ito, sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian. Hinihingi po namin ang iyong pangunguna sa bawat isa sa amin at magbigay ng kaunawaan sa mga salita na amin pong mababasa, mapapakinggan. At dalayan ko nga po nawa ang iyong banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa sa amin, maging sa kanilang mga tahanan na hindi pa nakakilala sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa kanilang mga puso, kumatok, at kanilang buksan ang kanilang pong puso at tanggapin ang iyo pong biyaya na buhay na walang hanggan. At kung anong po pagkukulang, kasalanan namin, Panginoon, kami iyong patawarin, inisis sa lahat na aming karumihan, upang sa aming pagharap, sa iyo ay kami maging kaaya-aya at kaluwalhatian. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran na paparating. Ingatan mo sila sa daan at naway magkasama-sama po kami sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo pong kabutihan sa amin sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga gawain. Ang lahat po ito ay aking dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa ating pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Nababatid ko po na hindi lang ako may problema dito at ang bawat isa po sa atin may kinakaharap ng problema. Pero nawa po sa kabila ng mga problema ang ating nararamdaman, ating hinaharap, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. I just keep trusting my Lord. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord and He gives us song. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord and He gives us song. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord. He will never
Patuloy po natin itaas ang pangalan natin, Panginoon. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Amen. Po, magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po'y dumako sa ating pagkakamustahan. Ating kamustahin po ang bawat isa sa mga narito po sa pamagitan ng pagkakamayan at nasa kanilang mga tahanan sa pamagitan ng pag-comment sa ating comment section habang inaawit ang Do Right. Right is always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right, right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right. Muli po, magandang gabi sa ating lahat at maaari po tayo magsiupo. At para naman po sa ating mga announcements and reminders, yan, sama-sama po natin panoorin ang ating daily Bible blessings. Every morning po yan. From Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. At ang ating midweek service and prayer meeting start at 7 p.m. every Wednesday. Sunday worship service starts at 9 a.m. At ang ating theme para sa ating na linggo, February 9, ang tunay na pagsamba hango sa Isaiah 1:16-17. Sa ating special missions gift giving, ito po ay ginaganap tuwing last Sunday of the month. Choir practice every Sunday, 1 p.m. sa ating church auditorium.
Adult Sunday School class every Sunday, 3 p.m. sa Begonia Room. Lord's Supper every last Sunday of the month after Adult Sunday School class. Go Ye Cubao! Weekly activities po natin ay ang Bible study every Wednesday and Saturday at ang BKBC and truck distribution every Saturday. Sa ating home Bible study, prayer fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan City every Friday. Home Bible studies for 5 families sa San Mateo Rizal every Saturday. Worship service tuwing ginaganap sa Taytay Rizal every Saturday. At ang nalalapit na nating Pastor Sunday, February 9, malapit na po. Pero huwag niyo pang papaalam sa ating pastor kasi ito po ay isang sikreto. Surprise yan, surprise. At para inaantay po ng ating mag-asawa, ang ating Couple Sunday, nagaganapin po sa February 16, 2025. At ang programa po ng ating pastor na patuloy po ang sinusulong, ito po yung Each One Bring One. Every Sunday po, nawa po magdala po ang bawat isa sa atin ng kanya-kanyang bisita upang mabahagi na ng salita ng Diyos. Tayo po ito mayong muli. Dare to run. The assembly of the faithful, surrounded in and sea, is gathered as a witness to the race. And on the track awaiting are the runners up today. The call has come for which to take his place. The road ahead is narrow, the way is sometimes steep, but only the committed claim the prize. But standing at the finish with arms outstretched to greet us is the one who has endured the race and paid our final price. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps of the one who's gone before us. Dare to run in the power of the Spirit, called to be victors in the race already won. Dare to run. The assembly of the faithful, surrounding yet unseen, is gathered as a witness to the race. And on the track awaiting are the runners up today. The call has come for which to take his place. The road ahead is narrow, the way is sometimes steep, and only the committed claim the prize. But standing at the finish with arms outstretched to greet us is the one who has endured the race and paid our final price. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps of the one who's gone before us. Dare to run in the power of the Spirit, called to be victors in a race already won. Dare to run. We must have our Savior's vision, compassion for the lost, courage for the future, love at any cost, at any cost. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps
Maaari na po tayo magsupo lahat. At ating pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ating tawagin po sa gabing ito, si Brother Conrado Castillo. Salamat po muli. Tayo po ay mayroong pagkakataon na makapakinig po ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaral sa gabing ito ay patungkol po sa pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, lalo na kung hindi lang dito, tandaan natin, ang pagpapakumbaba natin hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi saan man tayo ay naroon, sapagkat tayo ay patotoo, tayo ay liwanag, lalo na sa mga taong naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. At ang ating pong teksto ay matagpuan po natin sa Ecclesiastes, na sulat ni Haring Solomon. Ecclesiastes chapter 5, verse 1 to 5. At babasahin po natin ito ng salitan, At inaanyayahan ko po kayo magsitayong lahat. At ako po sa verse 1, kayo sa verse 2, ako sa 3, kayo sa 4, at sa 5 po, sabay-sabay po natin itong basahin. Okay, sabi po dyan sa verse 1 ng Ecclesiastes chapter 5, ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila ay nagsisagawa ng kasamaan. Verse 2 po. Verse 3, sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Verse 4, Verse 5 po, sabay-sabay tayo. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Tayo po muna dumako sa Panginoon. Humingi tayo ng gabay, kaunawaan po sa mga talata natin pong binasa sa gabing ito. Aming Amang Banal, sa iyo po namin tinatagubilin ang mga talata dito po sa Ecclesiastes chapter 5, verse 1 to 5. Naway bigyan mo kami ng linaw, unawa, Panginoon, at higit sa lahat na makamtan po namin ang biyaya na kailangan po namin mula sa iyong salita. At ito'y magbigay sa amin, lubos, Panginoon, ng kaunawaan sa aming pong buhay, sa aming pong pananambahan sa iyo, hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi kung saan man kami naroon. Pagpalain mo ang gabing ito at kung ano man po ang aming mga pagkukulang, kasalanan, kami po ay iyong linisin. At naway ang bawat isa, Panginoon, ay bigyan ng pansin, panahon, ang pakikinig mula po sa iyong salita. Hindi lamang dito sa loob ng iglesia, kundi doon man sa kanilang mga tahanan. Salamat po ng maraming, lahat ng ito ay aming tinatagubilin sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Una po kayong lahat, magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ayan po yung ating paksa, sa gabing ito. At kumisan po ay nawawala o nasisira ang ating tiwala sa ating kapwa kung hindi nito tinutupad ang kanilang mga pangako. Lalo na yung napakabigat yung yung nag-iintay ka. Meron kayong tipanan sa isang lugar, ngunit may anino, hindi siya lumitaw, At nakakabagot, di po ba? Pero ito pong pag-aaral natin ay isang paalala bilang mga lingkod ng Diyos upang sa gayon ay ating lubos na maipagkaloob ang ating sarili, lalo na sa harapan niya.
Kasi po sa ating pong pagharap sa Panginoon ay dapat po tayo una nga ay preparado, handa sa pakikinig ng kanyang salita. Maging sino man yung ating pong mga mensahero o nagsasalita. Kasi sila po ay ginagamit ng Panginoon. Kaya bigyan po natin ng panahon ang pakikinig at ito'y ating ilagak sa ating buhay, sa ating puso. At sa gayon ay maalala po natin yung kahalagahan, ika nga, ng ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Unang-una nga po ay sa verse 1, sabi rito ay ibigay. Ibigay ang paggalang. Ayun po, sa ating, o honor sa ating Panginoon. Sabi siya sa una po ay sa verse 1, ano po sabi? Sabi, ingatan mo, sabi rito, ang iyong paa pagka ikaw ay nasa bahay ng Diyos. Sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Okay, naalala po natin yung magkapatid na si Marta at si Maria. Naalala po natin yon, na kapatid ni Lazaro. At nung ang Panginoon ay dumalaw sa kanila, di po ba? Si Marta ay abalang-abala sa paghahanda ng pagkain. Samantalang si Maria ay naroon sa paanan ng ating Panginoon. Ano ginagawa niya doon sa paanan ng ating Panginoon? Siya po ay nakikinig ng salita ng Diyos. At lumapit nga po si Marta, di po ba? Panginoon, hindi ka ba ika nga sabing gano'n, parang hindi ka ba naasiwa na ako'y gumagawa, samantalang yung kapatid ko, nandun lang, walang ginagawa. Parang iniisip niya, na nagdadahilan lang si Maria para makaiwas sa trabaho o gawain. Pero ano sabi ng Panginoon? Marta, Marta, masyado kang naliligalig, abalang-abala ka, sabing gano'n. Hindi mo ba alam, sabing gano'n, yung pinili ni Maria ay magaling. Ay magaling. Sapagkat ito ay hindi aalisin sa kanya. Kaya yung pakikinig po natin dapat talaga na meron ikang pagkaunawa doon sa mga mensahe na mapapakinggan natin. Kaya nga dito po sa awit 27 verse 4 sabi diyan, tapat na puso sabi rito sa kanyang tapat sa puso sa kanyang harapan ng Diyos. Sabi isang bagay ang hinihingi ko, sabi ng Psalmist ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Kasi hindi po tayo lugi sa ating pong pagdalo at pagbibigay ng panahon. Siyempre, pag pupunta ka dito sa gawain, lalo na kung malayo ka, nandiyan yung preparasyon at lalo na yung iba, naghahanda pa ng baon, di po ba, dito kumakain. At gasto, sabi nga, di ba? Pero hindi po tayo lugi. Sapagkat ito pong salita ng Diyos, sabi nga ay higit pa sa ilap at ginto. Di po ba? Kaya kung nasa atin yan, ito po ay mahahayag sa ating buhay. Saan man tayo ay naroon. Kailangan po natin yan, Kaya pag-pray natin, yung iba, na sana hindi lang linggo, hindi lang, maging sa araw ng midweek service, panalangin, ay kasama-sama natin sila. Di ba? Maganda po yun na Dahan nga lamang talaga, hindi natin hawak yung kanilang mga oras, trabaho, at kung sila ay abala o pagod na. Pero, tandaan po natin, walang imposible, di ba, sa Panginoon, na magkasama-sama po tayo. Ayan, sabi nga rito, sa
paghahanda ng sarili sa pagsamba. Nandun yung willingness sa kalooban mo eh. Kaya araw pa lang ng Sabado, di po ba? Ano ba ang kinakailangan natin gawin? Na ihanda na natin yung ating mga susuotin, babaunin, at yung ating kakainin, at gayon din yung ating pananghalian, yung mga malalapit lang dito, no? Di ba? Kami gano'n, Kailangan, nakahanda na yun eh. At yung isipan natin, kailangan maging malinaw po, di po ba, pagharap natin sa Panginoon, sa anong paraan. Kailangan, sa gabi pa lang, dapat ay may oras na ibibigay tayo na panahon sa ating pamamahinga. Sabi nga, 7 o 8, di ba, na oras. Kaya, yan ay napakalaking bagay, sa atin. Kasi pag nandito ka, kung puyat ka, siyempre, antok-antok tayo, hihikap-hikap tayo, di po ba? At minsan hindi natin uunawaan yung napapakinggan natin. Pumapasok yan, pero walang ikang silbi, Pumasok dito sa kabila ay dumaan. Maging bukas, tayo, at handa sa pakikinig. Sa awit, sabi diyan, sa 42 verse 1, sabi, kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kaya alam mo kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos nandun yung uhaw mo. Di po ba? Dun sa mga tao na wala pang lubos na pagkilala, pagtanggap, yayain mo, di po ba? Ang daming mga dahilan. Kahit na na 1 taon na, biro mo, nag-BBS ka, nagba-Bible study, parang walang naunawaan. Kaya kung uulitin mo, yung mga napag-aralan, wala na. Hindi na alam. Pero talagang kung tunay na Kristiyano ka na, talagang hindi mo pababayaan. Ika nga ang gawain Tandaan natin yan. At tunay nga na meron tayong mga bahagi kasi. Ito'y preparasyon, paghahanda, di po ba? Kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin, kung saan tayo niya ilalagay na mga ministeryo. Kaya patuloy tayo, di po ba? At yan yung kailangan natin. Kaya po yung kailangan natin. Kinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kaya, sa pangalawa yun, kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Nandun yung pagkasabik, di po ba? Ng kanya pong pakikinig, pagdalo sa gawain. At makikita po natin na kung ang bawat mananampalataya na nakakilala sa Panginoon ay merong ganyang conviction. Meron dapat lahat. At sa gayon, hindi po ba na sila man ay maging biyaya, kagamit-gamit, dito sa ating iglesia. Hindi lamang yung ilan. Umasa na ang mensahe ay para sa atin. Yung sa ating pakikinig, kaya nga po na kuminsan na iisip natin, bakit yung mensahe? Bakit parang ako ang pinipinpoint, tinuturo? Kaya dapat yung nandun yung unawa natin Kasi sabi nga doon sa Hebrew, di ba? 2:1, sabi, kaya't nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Give the more earnest heed. Pay closer attention sa pakikinig. Kasi may bagay na kuminsan na kailangan mo. Yung bagay na inihayag o sinabi ng mensahero na kailangan natin. Kaya bigyan po natin ng panahon, sabi dyan sa Hebrew 2:1, Kasi po, kapag hindi natin nabigyan ng panahon
ang pakikinig at maging yung mga talata na ating pong napakinggan, nabasa, sabi nga ay baka tayo ay mahulog sa mga false teaching. Kasi yung unawa mo di ba? Ito yung unawa mo doon sa salita na yun Pero napakalayo. Napakalayo. Kaya maraming ikang mga false teacher. Kaya tayo nag-aaral ito para hindi tayo mahulog doon. Para maitama natin yung mali nilang itinuturo. At maging yung ating mga kapatiran. At sabi nga dyan ay hindi tulad daw ng alay ng mangmang. Kita nyo yung mga Pariseo, di po ba? Sa time na si Kristo ay dumating, ano po yung kanilang mga alal? Hindi na aral mula sa Diyos Mga tradisyon na po. Mga tradisyon. At sabi nga dyan sa Matthew 23:23, ano po sabi? Sa mga Pariseo, sa aba ninyo, mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagpakumbaba, sapagkat nagbibigay kayo sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng pumido. Very maliliit na mga pananim, mga panghalo sa pagkain. Talagang ipinakikita nila at ibinibigay nila na sinasabi na ito yung aming kaloob. Ito yung aming bigay para sa Panginoon. Ngunit, ano sabi? At inyong pinababayaan, di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang huwag pabayaan di gawin yaong iba. Mahalaga rin yun, yung pagkakaloob, di po ba? Mahalaga yun Kaya lang, ang tinitingnan ng Panginoon dito, hindi yung pagkakaloob kundi yung kanyang puso. Ganyan din sa lahat ng ng antas na nais ng Diyos. Kita niyo kay Haring Saul, Amalekite, puksain lahat yan, patayin lahat yan. Ano sa isip ni King Saul? Ititira ko to yung hari, yung matatabang hayop para sa Panginoon yan. Kasi ipinaparada yun sa daan, yung mga victory nila, tagumpay nila. Parang pinagmamalaki niya. Pero siya ay naging mangmang. Kasi hindi niya sinunod. Kaya na-reject, di po ba, si Haring Saul gawa noon. Hindi po niya sinunod ang tamang proseso, pamamaraan na nais ng Diyos sa kanya. At maging yung di ba, nung na-delay, si Samuel nang dating, di po ba, anong ginawa niya dahil sa takot? Siya na yung nag-offer ng mga handog sa Panginoon, sa kanilang pakikiharap sa mga kalaban. Kita niyo yan, Hindi naman niya tungkulin. At maraming kapalpakan ang ginawa po ni Haring Saul, kung babasahin po natin. Hindi tulad ng alay ng mangmang. Sabi ang mga Pariseo, sa panglabas ay matuwid, sa loob ay mapag-imbabaw. Kasi nga hindi tunay yung kanilang pagkakilala sa tunay na Diyos. At sabi nga dito sa Matthew 23:28, ganyan din naman, sabi dito, kayo sa labas ay nangagaan yung matuwid sa mga tao. Dapat sa loob ay puno ng pagpapaimbabaw. Pagpapaimbabaw. Nananalangin sila saan? Sa corner ng daanan. Sa may palengke. Para Para makita, mapuri ng mga tao. Kita niyo, Yun ang mga tao, ika nga na self-righteous itong mga ito. At yung mga kaalaman nila, pinapalibot sa noo, sa kanilang braso, yung phylacteria. Ito yung aking ito yung aking alam mula sa kautusan. Yun po yung yayabang,
Kaya nga po, napakalayo na sa time ng pagdating ni Kristo. Kaya tamang-tama yung pagdating ni Kristo upang kanyang makita yung kamalian at ito ay kanyang itama. Kaya nga po sa ating panalangin, pagsamba, dapat po ay nandun yung serious po ang ating mga sarili sa pagharap at handang-handa po. At laging may katapatan, lagi sa puso, At pangalawa po, maluwalhati ang Diyos sa ating mga labi. Sabi nga dyan sa chapter 5, verse 2 and 3. Sabi dyan, huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Kasi sa Diyos, di po ba walang imposible? Dahil sa kanyang kapangyarihan. At alam niya yung iyong iniisip at laman ng iyong puso. Ayun po, Kaya, ang mga tao, yung mga sige, mangangako ako ganito, tutulong ako sa gawain, magbibigay ako, ayan, Katulad po ni Ananias, di po ba? At Sapira, nagbigay si Barnabas ng tulong, nung bagong palang ikang lumalago ang gawain, doon sa Jerusalem. Gumaya sila, si Ananias at Sapira. Pero, yung ipinagkaloob nila, binawasan, kinupitan. Kaya hindi sila naging matapat. At time na yon, sila ay pinarusahan. Maluwalhati ang Diyos sa ating mga labi. At maging limit ang ating mga panalita, ngunit sa kaluwalhatian ng Diyos, sana sa gitna ng iyong ganyan po kailangan hindi kinakailangan na tayo ay maraming pananalita sa ating pagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Tama na yung na yung dapat na ating pong sabihin. Di ba? Mayroon pang mga pabulaklak na mga sa Panginoon. Kaya sabi nga ay walang lingid, walang bagay na lingid o matatago sa Diyos dahil kanyang kapangyarihan, Alam po niya yan Yung omniscient niya, all-knowing, Alam niya yan. Kaya siya sa atin muna ang ating sasabihin sa harap ng Diyos, hindi dapat magmadali. Ayan, Hindi dapat magmadali. Kaya unti-unti lang na na kung gagawin natin. Kasi baka, lalo na kung bago, di po ba? Nabibigla. May mga bago na binigyan ng tungkulin sa loob ng iglesia. Bago pa lang siya. Maguguluhan pa yan Hindi pa niya yung makakayanan Kailangan yan ay unti-unti na gawain. Mag-a-assist pa lang. Kagaya sa ating pong mga Sunday school sa mga kabataan. Di ba? Meron pong mga nag-a-assist. At ngayon, di ba? Yung iba, nagtuturo na. Nagagamit na. Yun ang kailangan natin. Hindi kagad bigla. Kaya siyasatin muna natin ang ating sasabihin sa harap ng Diyos, hindi dapat magmadali. Yung dream dito sa English, yung sa verse 3, sa English, to make sudden decision. Yung biglaan ba na ikaw ay magpapasya, kagyat. Hindi niya muna pinagplanuhan, pinag-isipan niya kung makakaya niya. Parang yung binanggit ni Kristo rito, yung nagtayo ng temple, ng tahanan ba yun, na hindi na tapos dahil kinapos. At ganyan din dito sa atin, dapat bigyan natin ng panahon yung ating pakikinig at oras at pagpapasya. Yun po yung kailangan natin.
At sa tao nga po ay likas na sila po ay bigyan ng kapurihan ang kanyang kapwa. Ngunit kapag iba na ang karap, kanya naman itong pinupulaan, sinisiraan na. At walang iniwan po ito dun sa mga kandidato, di po ba, na ngayon kasama-sama ng mga ibang leader, yung matataas. Pag natalo, lipat naman dun sa kabila. Nagiging balimbing po, Ang Diyos ay di tulad ng tao, Umaasa siya na bawat salita na manggagaling sa ating labi ay ito'y tunay mula sa ating mga puso. Ang Diyos ay nagagalak. Kaya nga, sa ating pakikipag-usap, di po ba, na ito daw ay maglasang, asin. Na ibig sabihin, ay yung ating mga pananalita ay biyaya. Lalo na kung ito ay nagmumula sa salita ng Diyos. Lalo na yung pinakamahalagang mensahe, yung kaligtasan. Yan yung kailangan ng mga tao na hindi sila na bobola lang natin para umayon. Kailangan po ay mahinahon. May time, nung bago pa lang ako, sumasama pa lang ako sa Bible study, Bible, yung visitation, kasi pagdating ng hapon, 3:00, doon sa sa Santa Mesa, yung living water, sila, naglilibot-libot, nag-iikot. At meron, yung kasama ko, medyo mainit Hindi na nga siya nagpakumbaba Dinirekta na niya yung tungkol sa mga santo. Ano mangyayari? Wala po. Kaya sa ating pong pakikitungo, maraming mga deboto, di po ba? Lalo na sa ating mga kapaligiran. Talagang sabi nga ay nasa kanila yung susi, kandado. Kandado, yung kanilang paniniwala. Wala nang makakaagaw pa, magpapalit. At yun daw yung tagubilin ng kanilang mga magulang. Ngunit, tayo, sabi nga, kung nasa kanila yung kandado, nasa atin naman yung susi. Kailangan lang ay maayos na paliliwanag. Doon nga sa mga BS namin, punta mo, ang daming mga santo. Pero minsan nabuksan yun. Pag sila nagtanong, buksan natin, paliwanag natin, yung naayon sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay di tulad ng tao, na umaasa siya sa bawat salita na nanggagaling sa ating labi, at ito'y tunay at mula sa ating mga puso. At ang Diyos ay nagagalak po. At pangatlo po, ay ganapin ang pangako ng Diyos, sa 4 and 5. Sabi, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliba ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. At sa Old Testament, kapag ikaw ay namanata, kailangan ay isagawa mo kaagad. Sabi diyan sa Deuteronomy 23:21? Sabi nito, ganapit ang pangako sa Diyos. Sa Ecclesiastes, sa Ecclesiastes 4:5, binasa na natin, At sa baba nun, sabi, isagawa agad. Deuteronomy 23:21. Sabi dito, kapag ikaw ay magpapanata ng isang panata sa Panginoong Diyos mo, ay huwag kang magluluwat. Huwag mo nang ikangang i-delay ng pagtupad, sapagkat walang pagsalang uusisain sa iyo ng Panginoon at magiging kasalanan sa iyo. Yung pala, ika nga ay dapat na ating isagawa agad.
matapos natin itong ikang pinag-isipan ng mahabang panahon, oras, gawin na natin. Huwag na tayo nga magpaligoy-ligoy pa. Alam naman natin na doon ay tiyak ang ating pagpapasya. Tiyakin natin na magagawa natin ang panata na ating sinalita. Ito pala ay kasalanan sa Diyos tulad sa panata ng mga mangmang, di na iba sa kanila. Sabi nga dyan sa 4, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata. Tuparin mo. Ngunit, sabi nga ay, hindi kasalanan kundi mamanata. Sa verse 5, Ang sabi, maigi nga ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Hindi po kasalanan. Ngunit, sa atin bilang mga Kristiyano, dapat talaga ay meron ikang bagay na atin pong isasagawa para sa Panginoon. Meron tayong goal, bawat isa sa atin, na atin na ilalapag, dadalhin sa paanan ng Diyos at isasagawa. Ilang po yun pero yung iba nag-aalinlangan, di po ba? Na kagaya niya, narinig natin, kasalanan pala yun, hindi na ako mamanata sa Panginoon. Pero, tandaan natin, meron tayong ikangang mga free will kalayaan para magpasya. Pakaisipin natin. Lalo na kung wala tayong ministeryo sa iglesia. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay merong kaloob. Ang Diyos kahit isa. Gamitin na natin yun. Baka masayang. Baka masayang yun. Katulad nung di ba? Pinagkalooban ng Panginoon niya, yung kanyang mga alipin. Yung iba, tumubo, pero yung sa kanyang isa, anong ginawa niya? Itinago niya, ibinaon niya sa lupa. Ginamit niya sa bagay na makamundo. Kaya, gamitin natin at ipanalangin natin. Ano po ba, Panginoon, ang nais mo? Para ako ay maging bahagi sa iyong ministeryo. Kasi lahat tayo, kailangan, lahat, hindi lamang yung ilan. Di ba? Marami ng mga dumadalo sa ating pong iglesia na matatagal na Pag aanyayahan mo, pwede ka bang manalangin? Meron yung panalangin lang, isang pribilehiyo po yun. Hindi nila alam na yun ay mahalaga, na ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa ganong larangan. Kaya ano po man ang ating pong bahagi, maging sa gawain, Bible study, taga-alalay sa mga Sunday school, gawin natin. At balang araw, makikita po natin na iangat tayo ng Panginoon. Kung saan tayo ay ilalagay at magiging biyaya. Lahat tayo lahat po tayo. Dapat kumikilos, gumagawa. Hindi lamang tayo sabi nga ay tagapanood sa entablado Kundi lahat tayo ay mayroong ginagampanang mga rule o tungkulin. Alamin po natin yun. Hindi kasalanan, hindi mananalata. At sabi nga, pinasa naman natin, Deuteronomy, sabi diyan sa 23, verse 22, sabi, ngunit kung ikaw ay magbawang o stop for manata, ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Yun po yung banggit ng, wag lang yung manata ka, tapos na buong seryoso ka, tapos hindi mo naman sinagawa, walang kabuluhan. Walang kabuluhan po yun. Natutuwa po ako nung unang mga panahon, di po ba, na lalo na sa mga probinsya,
Yung bahay, ano lang, walang kandado. Pag-aalis, sinasaran, walang tao. Pero, hindi nawawalan ng mga gamit. Sa atin, ano po, mataas na yung bakod mo, nakalak na yung mga pintuan, napapasok pa, di po ba? Napapasok pa ng mga magnanakaw. Kaya mas maganda po nung sana, no? At saka pag may mga kasunduan, hindi na kailangan ng yung mga papel. Verbal lang, salitaan lang. O yan, ito utang ko. Ito utang mo. Ito yung bayad ko. Yung ganun po nung araw maganda, tingnan, sa buhay po, ng isa sa mga hukom, si Jepta, kilala natin si Jepta. Siya po ay isang hukom, at maganda po yung pangyayari dito, yung bigyang padalos-dalos ng kanyang, sa hukom, chapter 11, verse 30. Ayan, anong po sabi diyan? Ito po ay mahaharap sila sa digmaan na ang kanila pong dito sa 30, At nagpanata si Jefte ng isang panata sa Panginoon na nagsabi, kung tunay na yung ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ay mangyayari nga na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay. Pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon ay magiging sa Panginoon at aking ihahandog na pinakahandog na susunugin. Sa gayoy nagdaan si Jefte, talon tayo, At sa 33 sabi, at sila'y sinaktan niya ng di kawasang pagpatay mula sa Aroer hanggang sa Minit, na may 20 bayan at hanggang sa Abel-Keramin. Sa gayoy sumuko ang mga anak ni Amon sa mga anak ni Israel. 34, at si Jefte ay naparoon sa Mispa sa kanyang bahay at narito, ang kanyang anak na babae ay lumabas na sinasalubong siya ng bandereta at ng sayaw, at siya ang kanyang bugtong. Yung bugtong na anak, kaisa-isa. Liban sa kanya ay wala na siyang anak na lalaki o babae man. At nangyari, 35, pagkakita niya sa kanyang hinapak ang kanyang damit at sinabi, Saba ko, aking anak, kumbaba mo akong lubos at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin, sapagkat aking ibinuka ang aking bibig sa Panginoon at hindi na ako makapanumbalik. Kasi sa kanila ganun Kapag ikaw ay nanumpa, sigurado na yun na gagawin mo. Maging sa mga ibang mga bansa, yung mga kagatulad ng Persia, kapag natataka na, o sa Babylonia ng kanilang singsing, ang isang bagay na kanya pong pinasya, isasagawa. Isasagawa na yun. At sinabi niya sa kanya, 36, Ama ko, iyong binuka ang iyong bibig sa Panginoon. Gawin mo, sabi nito sa akin, ang ayon sa pinangusap ng iyong bibig, yamang ipinanghihiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway, sa makatwid bagay sa mga anak ni Amon. Sa kanyang tagumpay, maganda. Yung kanya pong pakikipagdigma, pakikipagbaka sa kaaway. Ngunit yung kanyang iniwan, panata, ay hindi maganda ang naging resulta. Yung kaisa-isa po niyang anak ay ialay niya sa Panginoon. Hindi po ito parang ikinumpara lang ito na yung parang pag-ahandog sa Diyos, yung sinunog, Dito yung habang panahon, Kasi babasahin natin yung ibang mga talata ay parang naging old maid, matandang dalaga itong anak ni Jefte. Kita nyo, kaya maging sa ating pong panata, kaya pakaisipin po natin sa tuwina, tutuloy ko ba ito? Gagawin ko ba ito? Ipanalangin natin ng lubos ang bagay na ito at pakaisipin na ilang beses.
Kaya kung gusto mo natin magtiwala, kung gusto mo magtiwala sa iyo ang Diyos at mga tao, isagawa mo ang buong puso, ang binitawang mga pangako o panata upang di ka magkasala, kundi sa pagtupad nito mayroon kang kapayapaan sa iyong kalooban. Kasi pag bagay na pinanata mo, asahan natin na mayroong guide, gabay ang Panginoon. Lalo na kung dumadaan tayo sa mga kabigatan sa ating pagsunod sa ating Panginoon. At sa ating pong pagtatapos, kaya po sa harapan ng Diyos tayo magpakumbaba at unawaing maigi ang kanyang mga salita o sermon na ito ay para sa atin, Para po sa atin. Una po, sa mga tao, sino man huwag sirain ang ating mga patotoo sa magitan ng pangako, kundi mawawala ang tiwala nila sa atin. At higit sa lahat, hindi lang tayo tandaan natin yung ating pinagtitiwalaan, ang Diyos. Ang masisiraan sa pamagitan natin. Kung mamanata tayo sa harap ng Diyos, pakaisiping maigi ng ilang beses upang hindi tayo matulad sa mga mangmang na hindi nila inuunawa yung mga sinasabi ng kanilang mga labi. Kahit na ito ika nga ay laban doon sa kalooban nila para lang ma-impress sa ibang tao, sa mga tao. Kagaya ng mga Pariseo, di po ba? Ginagawa nila yon. Pag-aabulo, hindi po ba? Pinakikita pa nila. Kaya sa atin po dapat gawin natin ng maayos, may pagpakumbaba, ang lahat ng tungkulin gawain na iniatang po sa atin ng Panginoon at yung mga mensahe na papakinggan natin ay atin pong unawain. Kaya nga po ako, di ba, sinusulat ko po yung mga, hindi lamang kay Pastor, maging kung sino man nagsalita rito, maging kay Brother Renato, at iba pang mga sinusulat. Kasi doon makakakuha tayo ng, kasi kuminsan, sa pakikinig natin, maya wala na, hindi po ba? Pakinggan natin, maya wala na Hindi kagaya noon na, ika nga nare-review natin. At ito rin po, nagagamit ko yun. Mula pa noon, hindi lang dito. Doon pa sa mga simbahan na nandun, itinatago ko po yun. Kaya, nire-review ko at kumisan yun ang ginagamit ko at ichinecheck ko na lang kung ano ang pwedeng idagdag doon sa mga aking pong sermon. Kaya, magaling po na itatago natin yung salita ng Panginoon, hindi lamang sa ating puso't isipan, kundi sa ating pong kwaderno. Na re-review po natin yan. Sana po ay maging biyaya po ang gabing ito sa atin, sa inyo, at maging nasa kanilang mga tahanan. At kung gagawin natin ito, makikita po natin yung tunay nga na magiging maayos yung ating pong pananambahan sa harapan ng Diyos. Okay, tayo po ay salamat. Ama, salamat po muli sa iyong kabutihan sa amin sa gabing ito. Salamat sa paalala at hamon na yung salita sa magitan po ni Haring Solomon na siyang sumulat itong Ecclesiastes upang sa gayon ay makita po namin ang aming sarili sa aming pagharap sa iyo ay kami ay maging maayos na kami, Panginoon, ay lubos na bibigay ng panahon sa pakikinig at kami din, Panginoon, na magamit at amin itong madala ang mga mensahe na ito sa mga tao sa aming kapaligiran. At sila man, Panginoon, ay lubos na magkaroon ng unang-una pagkatakot at paggalang sa iyo pong harapan. Ama, salamat po sa iyo pong mga ginamit na
mga ngaral, hindi lamang sa iglesyang ito. At naway patuloy po na bigyan ang bawat isa ng kaalaman pa at patuloy na biyaya na magamit upang ito'y maging pagpapala sa maraming makikinig at sa maraming kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo. Ama, muli, salamat po sa gabing ito. Ikaw ang maitaas at maluwalhati. Sa pangalan ng anak ko sa Jesus. Amen. Okay, dadako po tayo sa ating pagbibigayan. Dito po sa Kawikaan o Proverb, chapter 3, verse 9 at 10 ay ganito po ang sinasabi, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. 10, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon sa kanyang salita. Ama, muli salamat po sa iyong kabutihan sa amin, sa araw-araw naming pong pamumuhay na naroon ang biyaya at pagpapala mo na ibinubuhos sa bawat pamilya, sa bawat iyong mga anak, at maging sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. At sa gabing ito, Panginoon, ay amin pong dadalhin ang aming kaloob. Ano man ang halaga nito, dalangin ko po na pagpalain ito, gamitin para sa iyong kalulatian at maabot pa ang maraming kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo at magamit tulong, Panginoon, sa mga misyonaryo na pumaparoon sa mga lugar na kung saan wala pang mga Kristo o wala pang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa aming pagkakaloob. Pangalan ng anak ng Jesus. Amen. Aming Amang Banal, salamat po sa nalikom na salapi. Salamat sa bawat isa na nagkaloob. At dalayan nga po namin na hindi man kami nakapagbigay, Panginoon, sa mga sunod na mga pagtitipon katulad po nito, ay kami maging bahagi, Panginoon, upang maging biyaya at pagpapala sa iyo pong mga ministeryo. Ama, salamat po sa bawat isa na patuloy na ikaw ang kumikilos, nagbubuhos ng pangangailangan nila. Dalangin nga po namin, patuloy bigyan ng lakas at ilayo sa anumang panganib o karamdaman ng kanilang pisikal na pangatawan at kampanan ng kanilang mga tungkulin, trabaho, upang sa pangangailangan ng kanilang pamilya ay matustusan at maipagkaloob din naman, Panginoon, ang iyong bahagi. Salamat po sa gabing ito sa pangalan ng anak si Jesus. Amen. Tayo po tumayong lahat. Ating pangawitin, itatawid sa landas. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas sa luha na tumatangay, inaanod ng pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsa'y nalalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw. Nanlulumay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit
magunaw man ang daigdig, lisanin man ang initang mundong nanlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ng iyong pagliligtas. Panatag nga tiyak, itatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y di naisang guhit, pawang sa gabal lang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan, sa arko'y apawan ng pag-asang kailan may dulot mo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nanlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag nga tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid, ililigtas, ihatid hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nanlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag nga tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid mo sa landas. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po'y muling salamat. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po sa iyong pangunguna sa amin pong panambahan at nawa ito'y magbigay biyaya, paalala at hamon sa bawat sa amin na sa aming pagharap sa iyo, Panginoon, ay naroon niyo po ang aming paggalang, pag-honor, Panginoon, bilang kami ay patuloy na umaasa at tiwala sa iyo pong mga salita na iniwan sa amin na magbigay gabay sa aming buhay sa araw-araw. Madalayan nga po namin na sa bawat sandali, Panginoon, ng aming buhay, wala man kami dito sa loob ng iglesia, ay makita po sa aming buhay ang kabanalan at sa gayon ng mga tao sa aming kapaligiran ay amin silang maakay, Panginoon,
tungo sa iyong kaluwalhatian. Bigyan kami ng patuloy na lakas, tapang, boldness, Panginoon, karunungan, lalo na aming pastor, Panginoon. Siya ang tagapanguna at patuloy na biyayaan, Panginoon, siya ng patuloy na lakas pa at maging biyaya saan man siya ay naroon, lalo na sa paghahayag ng iyong pong salita. At muli po, Ama, dalangin namin sa aming sama-samang pananalangin, ikaw ang tumugon sa tamang oras, panahon, at bigyan kami ng puso na mag-intay sa iyong pong katugunan. At gayon din, Panginoon, dalangin namin sa aming pong pag-ihiwalay sa gabing ito. Dalhin kami sa aming mga tahanan ng payapa at patuloy na may kagalakan, kaluwalhatian, Panginoon, na dala namin ang iyong pong mga salita at aming maipamuhay sa takdang oras, Panginoon. Ang lahat pong ito ay aming tinatagubilin, pinasalamatan sa pangalan po ni anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa bawat isa.